Sa isang mundong punong-puno ng mahika at mga mangkukulam, may isang batang babae na nagngangalang Coco. Hindi tulad ng nakaraan kung saan kinatatakutan ang mga mangkukulam, dito, sila ay hinahangaan, parang mga bayani na kayang gumawa ng himala. Kaya mula pa pagkabata, iisa lang ang pangarap ni Coco, ang maging isang mangkukulam balang araw. Isang araw, habang abala siya sa pagpapatuyo ng damit, may napansin siyang kakaiba sa langit. Isang karwaheng hinihila ng Pegasus, lumilipad pababa. At dahan-daang lumapag malapit sa kanilang bahay. Dahil unang beses niyang makita itong ganoon kalapit, agad siyang tumakbo papasok para magpaalam sa kanyang ina. Pero pagbukas pa lang ng pinto, bam, nabunggo niya ang isang lalaking nakatayo mismo sa harap. Agad siyang nag-sorry, pero ngumiti lang ang lalaki at sinabing ayos lang, dahil siya rin naman ang hamarang sa pinto. Pag-angat ni Coco ng tingin, napansin niya ang ilang babaeng mamimili na abala sa pagpili ng tela sa tindahan nila. Doon niya naisip, sila yung sakay ng lumilipad na karwahe. Gusto sana niyang magtanong, pero naunahan na siya ng lalaki, hindi raw siya kasama ng mga yon. Halos malula na sa dami ng orders ang nanay ni Coco. Kaya pinatulong niya ang anak. Agad bumalik si Coco sa trabaho. Lumapit siya sa lalaking kanina pa naghihintay, at magalang na tinanong kung anong kailangan nito. Isang tela raw na kulay puti na may bahagyang usok ang tono, at nakasulat na rin ang eksaktong sukat. Maingat na hinanap ni Coco ang tamang tela, minarkahan ito ng chalk, at sinimulan ang pagputol, eksakto, pulido, walang sayang. Pero nang matapos siya, napansin niyang kanina pa pala siya pinagmamasdan ng lalaki. Medyo kinabahan siya, pero ang totoo, hanga lang pala ito sa kanya. Ayon sa lalaki, ang husay ng galaw ng kamay niya, parang mahika na rin. Pero imbes na matuwa, umiling si Coco. Para sa kanya, ang tunay na mahika ay isang bagay na mas mataas, hindi may kukumpara sa simpleng gawa ng kamay niya. Napansin ng lalaki kung gaano niya ito hinahangaan. Kaya tinanong niya kung bakit. Doon nagsimulang magkwento si Coco. Noong bata pa siya, pumunta siya sa isang festival sa Kastilyo. Doon, nakilala niya ang isang misteryosong mangkukulam na may maskara. Inalok siya nito ng isang magic picture book. Noong una, wala siyang ideya kung ano ang mahika. Pero bigla, nagpakita ang mangkukulam ng mga aninong gumagalaw, at pinaliit pa ang liwanag sa sahig sa ilalim ng kanyang paa. Isang simpleng demo, pero sapat para baguhin ang mundo ni Coco. Sa sandaling yun, naniwala siya na ang mahika ang pinakakamanghamanghang bagay sa mundo. Agad niyang binili ang libro at masayang umuwi. At nang sabihin niyang gusto niyang maging mangkukulam, diretsahang sinabi ng kanyang ina ang katotohanan, hindi lahat pwedeng maging mangkukulam. Tanging ang mga ipinanganak na may kapangyarihan lang. At ang mga tulad nila, ay walang pag-asa. At doon, unti-unting nabasag ang pangarap ni Coco. Pero kahit ganun, hindi nawala ang paghanga niya sa mahika. Masaya na siyang panuorin ito mula sa malayo, kahit alam niyang hindi niya ito mararanasan. Habang nakikinig ang lalaki sa kwento niya, halatang naging interesado ito. Pero bago pa siya makapagtanong ulit, isang malakas na ingay ang biglang umalingaw-ngaw sa labas. Agad tumakbo si Coco palabas, at doon niya nakita ang karwaheng Pegasus, tumba na. At ang dahilan, dalawa niyang kaibigan. Galit na galit ang mga may-ari. Wala na raw silang masasakyan pauwi, at mas malala pa, regalo yon ng kanilang ama. Nataranta ang nanay ni Coco, dahil wala silang pambayad. At sa gitna ng tensyon, biglang nagsalita ang lalaking kanina patahimik. Matapos suriin ang sira, sinabi niyang kaya niya itong ayusin. Nagduda ang lahat, dahil ang bagay na yon ay gawa ng mangkukulam. Paano ito maayos ng isang ordinaryong tao? At doon, ngumiti ang lalaki, at nagpakilala. Ang pangalan niya ay Kifrey. At siya mismo, ay isang mangkukulam. Napuno ng tuwa at pag-asa ang lahat, lalo na si Coco. Pero may isang kondisyon. Hindi raw siya pwedeng gumamit ng mahika sa harap ng maraming tao. Kailangan niya ng pribadong lugar. At dito na pumasok si Coco. Inalok niya agad ang kanilang workshop sa bahay. Para sa kanya, ito na ang pagkakataon niyang makita ang tunay na mahika sa sarili niyang mga mata. Pero, hindi ganun kadali ang lahat. Pagpasok pa lang nila sa workshop, pinahinto siya ni Kifrey. At mahigpit na inutusan, magbantay sa labas. Huwag papasukin ng kahit sino, kahit anong mangyari. Sa isang iglap, nabura ang plano ni Coco na makasilip ng mahika. Pero syempre, ang mga ganitong utos, gumagana lang sa mga sumusunod.
At ang mga kaibigan ni Coco, hindi kasama doon. Hindi nagtagal, umikot sila sa likod ng bahay, umakyat sa bubong, at sinubukang sumilip sa loob. Sinundan sila ni Coco para pigilan, dahil sa totoo lang gusto rin niyang makita. Kaya imbes na bumaba, palihim na pumasok sa bahay, at sumilip sa pagitan ng mga kahoy na tabla. At doon, sa wakas, nakita niya ang mahika. Pero kabaligtaran ng inaasahan niya, walang incantation. Walang dramatic na galaw. Si Kefri, nagdo-drawing lang. Sa isang simpleng disk, maingat niyang iginuguhit ang isang bilog na simbolo. At doon tumama sa isip ni Coco ang isang malaking realization. Yung wand na kasama ng magic book niya noon, hindi pala wand, kundi panulat. At kung ang kailangan lang ay matutunang iguhit ng tama ang mga magic circle, ibig sabihin, may pag-asa pa ang pangarap niya. Natapos ni Kefri ang pagguhit. Eksakto nga, lumabas si Kefri para mag-check, pero saktong nakabalik na si Coco sa pintuan. Hingal, marumi, pero kunwari ayos lang. Maya-maya, umalis na rin si Kefri. Sa totoo lang, malaking ginhawa sa ina niya na hindi siya sumama. Dahil alam niyang kung papipiliin, baka iwan siya ng anak para sa mahika. Pero niyakap siya ni Coco. At sinabing hindi niya kailanman iiwan ang kanyang ina. Isang simpleng pangako na hindi niya alam malapit ng masubak. Kinagabihan, tahimik ang lahat. Pero si Coco, gising. Sa tabi ng kama, may sindang kandila. At sa kamay niya, ang wand, o mas tamang sabihin, ang panulat. Binuksan niya ang libro. At doon niya na-realize lahat ng drawings doon ay mga magic circle. Dahan-dahan niyang kinopya ang una. Pinag-aralan ang bawat linya, bawat kurba. Natapos siya, huminto, nag-ante, wala, normal na papel lang. Nalito si Coco. At sa sandaling sesuko na sana siya, isang patak ng tinta ang bumagsak at nagdugtong sa bilog. Sa isang iglap, nagliwanag. Sumabog ang liwanag sa buong kwarto, parang mga paputok ng mahika. At doon, nangyari ang imposible. Isang ordinaryong batang babae, nakagamit ng mahika. Hindi na ito basta pangarap. Totoo na, pero hindi niya ito pwedeng sabihin kanino man. Alam niyang may tinatagong lihim si Kefri. At kung malaman itong sumilip siya, baka magalit ito. Kaya ang ginawa niya, nagprakti pa siya. Paulit-ulit, mas malalim. Habang sa kagubatan, si Kefri ay nag-iisa sa kampo. Pero hindi mapakali ang isip niya. Yung kwento ni Coco, tungkol sa misteryosong mangkukulam at magic book. At bigla, parang may nag-click. Na-realize niya kung ano talaga ang librong yun. Samantala, sa kwarto ni Coco, mas lumalalim ang kanyang eksperimento. Natuklasan niya ang fire spell. Unti-unti niyang naintindihan ang sistema, mas malaki ang circle, mas malakas ang epekto. Mas perpekto ang guhit, mas tumatagal ang mahika. Pero habang lumalaki ang drawing, mas mahirap kontrolin. Hanggang sa, nakaisip siya ng shortcut. Pinatong niya ang papel sa ibabaw ng libro, at tinrace ito. At sa unang pagkakataon, nakagawa siya ng perpektong komplikadong magic circle. Pero, pagliwanag pa lang nito, biglang may humila sa kanya. Si Kefri, galit, nag-aalala, at diretsyong tinanong, ano ang ginawa mo? Natarante si Coco. Sinabi niyang hindi niya alam, sinunod lang niya ang nasa libro. Pero nang tumingin sila sa paligid, huli na ang lahat. Ang bahay, unti-unting nilalamon ng kristal. Tumakbo palabas ang kanyang ina, hindi alam ang nangyayari sa likod niya. At sa isang iglap, nahawakan siya ng mahika. At naging bato, nanigas si Coco. Hindi makapaniwala, sarili niyang mahika, ang sum-ira sa lahat. Tinangka niyang iligtas ang kanyang ina, pero pinigilan siya ni Kefri. Dahil ang spell na yon, isang bawal na mahika. Habang nasa ere, umiiyak si Coco. Paulit-ulit na humihingi ng tawad. At sa unang pagkakataon, ipinaliwanag ni Kefri ang katotohanan. Ang mahika ay hindi lihim dahil sa yabang, kundi dahil sa panganib. Dahil kahit sino, basta may tamang tinta at drawing, pwedeng gumamit nito. At iyon ang dahilan kung bakit ipinagbabawal itong malaman ng mga ordinaryong tao. Pero ngayon, alam na ni Coco. At ayon sa batas ng mga mangkukulam, kailangan burahin ang kanyang alaala. Doon siya tuluyang natakot. Kung mawawala ang alaala niya, makakalimutan niya ang kanyang ina, at ang paraan para iligtas ito. At kung mangyari yun, wala nang pag-asa. Sandaling natahimik si Kefri, dahil napagtanto niya, yung libro, nawala rin sa kristal. Ibig sabihin,
Si Coco na lang ang natitirang susi. Mahinang nagtanong si Coco, kung mahanap natin yung mangkukulam, may chance bang mailigtas si Mama? At sumagot si Kifrey, may posibilidad. At doon, lumuhad si Coco. Handang gawin ang kahit ano, para lang mailigtas ang kanyang ina. Sandaling nag-isip si Kifrey, at nagdesisyon. Kung gusto niyang itago ang alaala niya, at gamitin ang mahika, may isang kondisyon. Kailangan niyang maging isang tunay na mangkukulam. Ilang oras ang lumipas, nagising si Coco, sinabi ni Kifrey na malapit na silang makarating. Itinuro niya ang tanawin sa labas, isang kakaibang lugar na magiging tahanan at paaralan ni Coco mula ngayon. Ipinaliwanag din niya na nag-iwan siya ng mga garter seeds sa paligid ng bahay ni Coco. Mabilis daw itong tatubo at magsisilbing proteksyon. Pero kahit may kasiguraduhan na, ramdam niyang may mali, napansin niyang umiiyak si Coco. Sa pagitan ng hikbi, inamin ni Coco na nangako siya sa kanyang ina, na hindi niya ito iiwan. At ngayon, parang binaliwala niya ang pangakong yun. Hindi siya pinagalitan ni Kifrey. Sa halip, mahinahon niyang sinabi na hindi niya kailangang sisihin ang sarili. Pagdating nila, gumamit si Kifrey ng mahika at sinabi, simula ngayon, dito ka natitira. Sa isang iglap, may lumutang na parang bilog na tubig sa harap ni Coco. Iniwan muna siya ni Kifrey para mag-ayos, pero nag-alangan si Coco. Takot siyang hawakan ng mahikang hindi niya naiintindihan. At doon, may lumapit na isang babae. Ngumiti ito at sinabi na wala siyang dapat ikatakot. Ang spell na yun ay tinatawag na vapor bubble, isang mahika na kumukuha ng tubig mula sa hangin. Nagpasalamat si Coco, at sa tuwa ng babae, nagpasalamat din siya pabalik. Biglang may isa pang dumating. Sinabihan si Coco na huwag na lang pansinin si Tessia. Ang pangalan niya ay Richie, at napansin ni Coco na may dala itong panulat at tinta. Doon niya nalaman, mga apprentice witches pala sila. Mga estudyante ni Kifrey. Akala ni Tessia na bagong estudyante rin si Coco. Pero umiling siya. Hindi pa raw niya kayang tawagin ang sarili niyang estudyante. Kahapon lang siya unang gumamit ng mahika. Wala pa siyang alam. Biglang nag-iba ang aura ng dalawa. Parang may naalala sila. May kumakalat kasing usap-usapan tungkol sa isang outsider na gumamit ng forbidden magic. At mas lalong nakakabigla. Pinayagan daw itong maging apprentice nang hindi binubura ang alaala nito. Hindi pa rin gets ni Coco. Pero bago pa siya makapagtanong, bumalik si Kifrey. At binigyan si Coco ng parehong kasuutan ng mga apprentice. Pagkatapos, sinabi niyang oras na para malaman ni Coco ang katotohanan. Ang kwento ng mahika, matagal na panahon na ang nakalipas, hindi espesyal ang mahika. Hindi ito lihim. Hindi ito para sa iilan. Basta alam mo ang tamang patterns at may espesyal na tinta. Kaya itong gamitin ng kahit sino. Pero doon nagsimula ang problema. Kapag binigyan mo ang tao ng kapangyarihang gawin ang kahit ano, gagawin nila ang kahit ano. Dahil dito, unti-unting lumitaw ang mga mapanganib at malulupit na spells. At ang iilang may konsensya. Sila ang tumalikod sa kaguluhan. Sila ang naging mga witches. Nagkaisa sila sa isang layunin, burahin sa mundo ang kaalaman tungkol sa mahika. At ipagkatiwala lang ito sa mga taong handang protektahan ang lihim. Simula noon, pinaniwala ang lahat na ang mahika ay para lamang sa mga pinili. Dahil kung malalaman ng lahat ang katotohanan, babalik ang mundo sa kaguluhan. Dahil dito, naging maingat ang lahat. Kaya mabilis kumalat ang balita tungkol kay Coco. At kahit masakit, hindi niya sila masisisi. Dahil alam niyang siya mismo ang dahilan kung bakit nagkaganito. May isa pa siyang tanong. Ano ba talaga ang forbidden magic? Ipinaliwanag ni Kifrey, ito ang mga mahikang isinulat noong panahon ng kaguluhan. Mga spell na ipinagbawal ng buuin ng mga witches ang kanilang kasunduan. Sa madaling salita, mahika para manakit ng kapwa. Gusto itong maintindihan ni Coco. Kailangan niyang malaman kung ano ang dapat iwasan, dahil kung hindi, baka matakot siyang gamitin ang kahit anong mahika. Karaniwan, pinapahintay muna ni Kifrey ang mga estudyante niya. Pero iba ang sitwasyon ni Coco. Kaya sinabi niya ang pinakaimportanteng rule, maraming klase ng forbidden magic. Pero sa pinakasimple nitong anyo, bawal gumamit ng mahika direkta sa katawan ng tao. Kasama dito ang pagbabago ng anyo, pagpapabata o pagtanda, pagkontrol sa isip o damdamin, pananakit, o kahit pagpapagaling. Lahat ng yan, ipinagbabawal. Pero, may isang exception.
At agad itong nahulaan ni Coco. Pagbura ng alaala, para mas maintindihan, nagpakita si Kifrey ng halimbawa. Isang simpleng bintana. Inilagay niya ang frame sa tamang pwesto, at biglang nag-activate ang spell. Dahan-daang bumukas ang bintana. At sa likod nito, hindi pader ang makikita, kundi isang napakalawak na lawa. Hindi makapaniwala si Coco. Kanina lang, napapalibutan sila ng mga burol, pero ngayon, isang napakalawak na lawa na ang nasa harap niya. Parang imposible. Ipinaliwanag ni Kifrey na ang nakikita niya ay isang windowway. Isang uri ng mahika na nagdudugtong sa dalawang bintana, basta pareho ang pattern na iginuhit dito. Parang portal. At sa mismong sandaling yun, biglang umalon ng malakas ang lawa. May isang napakalaking nilalang ang sumulpot at bumuga ng tubig diretso sa windowway. Mabilis na isinara ni Kifrey ang bintana. Tahimik, pero mabigat ang hangin. Ipinaliwanag niya, ang nakita nila ay bahagi ng trial ng mga librarian. Ang Tower of Tomes ay binabantayan ng 4 na tagapag-ingat. At tanging mga witch lang na kayang lampasan ang pagsubok ang pwedeng makapasok. Ibig sabihin, kung gusto ni Coco makarating doon, kailangan muna niyang matuto. Normal lang daw ang matakot. Pero hindi lahat ng mahika ay mapanganib. Ang mga hindi ipinagbabawal na spells, kaya nilang magdala ng saya at tulong sa iba. At iyon ang gusto niyang matutunan ni Coco. Hindi para manakit, kundi para magpaga ng mundo. Tumango si Coco, at sa pagkakataong yun, pinili niyang magtiwala. Handa na siyang matuto. Dinala siya ni Kifrey sa isang silid. Wala pa ang magiging roommate niya, si Agathe. Ipinaliwanag niya na dito sila magtatrabaho, pero may sarili rin siyang kwarto sa likod, pababa ng hagdan. Iniwan siya ni Kifrey dahil may kailangan siyang asikasuhin. Pagkalabas niya, gumamit siya ng isang device. Parang may kinausap siya sa malayo. Nagpasalamat siya sa pagpayag na tanggapin si Coco bilang apprentice. Habang ini-explore ni Coco ang lugar, bigla siyang nagulat. May boses. Mula sa taas, bumagsak si Agathe. Mabilis siyang pina-atras para makalapag ng maayos. Susubukan pa lang sana ni Coco magpakilala, pero pinutol siya agad ni Agathe. Kilala na daw niya siya. Ang outsider. Ang batang pinag-uusapan ng lahat. At ang bagong estudyante. Diretso niyang sinabi, dahil sa ginawa ni Coco, hindi na babalik sa pagiging tao ang kanyang ina. Parang tinusok ang puso ni Coco. Sinabi niyang nandito siya para iligtas ang kanyang ina. Pero hindi siya pinatapos. Ikinwento ni Agathe kung paano sila nagsimula, kung paano sila nagsanay buong buhay nila. Paulit-ulit na pagguhit ng casting seals hanggang mangitim ang dulo ng mga daliri nila. Walang pahinga, walang reklamo, hanggang pumasa sila, at doon lang sila naging apprentice. Kaya hindi niya matanggap kung paano nakarating si Coco dito. Isang ordinaryong bata, walang alam. At higit sa lahat, isang outsider. Para sa kanya, imposible na maging witch si Coco. Pero hindi umatras si Coco. Nakapag-drawing na siya ng spells. At kung hindi niya susubukan, hindi niya malalaman. Doon nagdesisyon si Agathe. Kung gusto niyang manatili, kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Pero nang gabing yun, pagkahiga niya sa kama, hindi niya napigilan ang sarili. Tahimik siyang umiyak, habang iniisip ang kanyang ina. Kinabukasan, isang bagay lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang pumasa, kailangan niyang maging apprentice. At doon siya nilapitan ni Kifrey. Sinabi niya, hindi lahat ng mahika natututunan sa libro. Mas marami kang matututunan sa mismong paggawa. At doon niya ipinakita ang mga tools ng isang witch. Namangha si Coco, ang gaganda, ang gagaling. Pero, natatakot pa rin siyang hawakan ang ink wand. Saglit siyang nag-alangan. Pero naalala niya ang dahilan kung bakit siya nandito. Ang kanyang ina. Dahil kahit gaano pa kahirap, gagawin niya ang lahat para mailigtas ang kanyang ina. Nagsimula na ang unang leksyon ni Coco, at agad siyang nalunod sa dami ng kailangang intindihin. Kaya tinanong siya ni Kifrey, ano ang natutunan mo? Huminga ng malalim si Coco at nagsimulang magpaliwanag. Ang isang spell daw ay binubuo ng 3 bahagi. Una, ang sigil sa gitna, ito ang core ng mahika. Pangalawa, ang mga signs na nakapalibot dito, sila ang nagdidikta kung paano kikilos ang spell, ang anyo, laki, at direksyon. At panghuli, ang outer ring, ang bilog na nagsasara sa buong seal. Excited si Coco, gusto na niyang subukan. Kinuha niya ang kanyang gamit at nagsimulang gumuhit. Pero saglit siyang natigil, parang hindi niya makuha.
Sinabi ni Keyfrey na huwag niya itong itapon, pero ayaw pa nga niyang ipakita. Para sa kanya, sablay. Magulo ang linya, hindi pulido. Pero ngumiti lang si Keyfrey. Normal lang daw yun. Nagsisimula pa lang siya. Pero may isang mahalagang bagay siyang napansin, hindi niya naisara ang bilog. Ipinaalala niya, kahit gaano kaganda ang loob ng spell, kung hindi kumpleto ang ring, hindi ito gagana. Pinakalma niya si Coco. Normal lang ang manginig ang kamay, lalo na kung bago pa lang sa isang tool. Kaya inutusan niya si Coco, isara ang bilog. At nang ginawa niya yun, biglang nag-activate ang spell. Diretso kay Agat. Basang-basa siya sa isang iglap. Nanlaki ang mata ni Coco. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Pero sa halip na magalit, kalmado lang si Agat. Gusto lang daw niyang makita ang ginawa ni Coco. May isang sign na mas mahaba kaysa sa iba. Dahil doon, napunta ang pressure sa isang direksyon, kaya sumabog palabas ang tubig. Napangiti si Keyfrey. Impressed na naman siya kay Agat. At dahil doon, may desisyon siyang ginawa. Iiwan niya si Coco sa pangangalaga ni Agat. Nagulat si Coco, pero ipinaliwanag ni Keyfrey, aalis siya ng 2 hanggang 3 araw para pumunta sa Great Hall. Nag-alala si Coco, pero sinabi ni Keyfrey, hindi lang siguro natututo ang isang witch. Minsan, mas marami kang matututunan sa kapwa mo estudyante. Bago siya umalis, sinabi niya kay Coco, pagmasdan mo si Agat, at matuto ka. Pagkaalis niya, agad na humingi ng tawad si Coco. Pero pinigilan siya ni Agat. Seryoso ang mukha nito ngayon. Pinapaalala niya, may kailangan patunayan si Coco. At hindi ito biro. Unti-unting bumalik ang kaba sa dibdib ni Coco. At doon, idineklarang ni Agat, simula na ng test mo. At yun ang simula ng paglalakbay ni Coco, isang ordinaryong babae na haharap sa mahiwagang mundo ng spells, pakikipagsapalaran, at mga pagsubok na magpapatatag sa kanya. Pero isang bagay ang malinaw, sa bawat pagkakamali, bawat luha, at bawat tagumpay, mas malapit siya sa kanyang layunin. Kaya kung gusto mong makita kung paano haharapin ni Coco ang Forbidden Magic, kung paano niya makakamtan ang kanyang kapangyarihan, at kung paano mababago ang kanyang mundo, huwag kang bibitaw. Abangan ang susunod na episode. I-like, i-share, at mag-subscribe ka na, dahil ang kwento ni Coco ay magsisimula pa lang, at hindi mo to pwedeng palampasin.